Mahigit 32 matataas na kalibre ng baril, bala at pampasabog ang isinuko ng 10 taga-suporta ng Abu Sayyaf Group sa Zamboanga City. Ang balitang ito ay hatid ni Patrolwoman Joyce Franco. Na isinagawa ang press presentation of surrendered Abu Sayyaf Group supporters and turnover of firearms, ammunition, and explosive na pinangunahan ng Police Regional Office 9 sa ilalim ng pamumuno ni Police Brigadier General Eliazar P. Mata, Regional Director ng PRO-9, katuwang ang Regional Mobile Force Battalion 9 sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Parson J. Asadil, Force Commander. Dumala rin sa nasabing aktibidad si Honorable Celso Lubrigat, dating mayor ng Zamboanga City. Ginanap ang aktibidad sa multi-purpose hall ng Camp Batalya, Artilim Boulevard, Zamboanga City. Sa nasabing programa, ito ay may layuning ipakita sa publiko ang 10 individual na sumuko mula sa hanay ng Abu Sayyaf Group at ceremonial turnover ng mahigit 32 piraso ng iba't ibang uri ng armas, bala at pampasabog. Bukod dito, nagkaroon rin ng presentasyon ng iba't ibang ayuda at programa mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa 10 sumukong taga-suporta ng Abu Sayyaf Group. Layunin ng aktibidad na tulungan at gabayan ang mga dating sumusuporta sa armadong kilusan upang makapagsimula muli at maging produktibong mamamayan. Dumalo at nagbigay ng kani-kanilang suporta ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan gaya na lamang ng Department of Social Welfare and Development or DSWD, Department of Health, Cooperative Development Authority, Technical Education and Skills Development Authority or TESDA, PhilHealth, Department of Interior and Local Government or DILG, at Department of Labor and Employment or DOLE. Kabilang sa mga tulong na ibinigay ang pangkabuhayan, serbisyong pangkalusugan, pagsasanay at iba pang programa para sa kanilang pagbabalik loob sa lipunan. Nagpahayag ng taos-pusong pasasalamat ang mga ahensya at ang kapulisan, lalo na ang PRO-9 sa desisyon ng mga dating sumusuporta sa ASG na talikuran ng karahasan at muling magtiwala sa pamahalaan. Binigyan diin ng kapulisan na ang hakbang na ito ay patunay na posible ang pagbabago kung may bukas na puso at pagtutulungan. Ayon sa mga opisyalis ng kapulisan, ang pagbabalik loob ng mga dating rebelde ay isang tagumpay ng pagkakaisa at malasakit, hindi lamang sa kapulisan at militar, kundi pati na rin sa mga ahensya ng pamahalaan at ng komunidad. Sa patuloy na programang ito, inaasahang mas marami pang magbabalik loob upang tuluyang makamit ang kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon.